Natanaw ni Basilio si Juanito Pelaez sa piling ng isang babaeng nakadamit pang kasal. Si Paulita! Kaawa-awang Isagani. Ano kaya ang nangyari sa kanya? Nasa gayong kalagayan si Basilio nang mamataan niyang lumabas si Simon sa bahay, dala ang kaha ng lamparang maingat na nababalot, lumulan sa isang sasakyan at sumunod sa hanay ng mga umabay sa bagong kasal. Kinilalang mabuti ni Basilio ang kutsero nito upang wag siyang maligaw sa pagsunod. Gayon na lamang ang kanyang pagkagulat nang mamukhaan niya si Sinong, ang kutserong binugbog ng mga sibil at siyang nagbalita sa kanya ng mga nangyari sa tiyanin. Sa dating bahay ni Kapitan Tiago idaraos ang pista at magiging panauhin ni Don Timoteo Pelaez ang mga Diyos-Diyosan ng Maynila na magbibigay ng karangalan sa kanya. Napakalaki ng iginanda ng tahanan ni Kapitan Tiago na wala ng tuluyan ang amoy apyan at ang malaking bulwagan ay napaliligiran ng malalaking salamin at sahig na nalalatagan ng alpombra. Pinalitan ng mga silyang panahon ni Luis ika-15 ang malalaking silya ni Kapitan Tiago. Ang mga kortinay mapulang tersyopelong nabubordahan ng ginto at may mga titik ng pangalan ng mga bagong kasal. Ang kainan ay nagagayakan ng mga bulaklak. Nasa gitna nito ang 30 kataong mesa at sa paligid ng dingding ay maliliit na kumpol ng mga bulaklak, mga bungang kahoy at mga ilaw na nakalagay sa gitna. Ang pinggan ni Juanito ay may tandang pumpon ng mga rosas at ang kay Paulita na may mga bulaklak ng suha at asusena. Ang mesa naman ng mga Diyos-Diyosan ay nasa gitna ng maluwang na azotea sa isang magarang kiosko. Doon malayang nakapaglalagos ang hangin upang mapanatili ang kalamigan sa maghahapunan. 7 kubyertos lamang ang nasa mesa. Lantay na pilak ang mga kubyertos, pawang pinong tela ang mantel at serbilyeta, at pinakamamahalin ang mga alak. Umanaog sa sasakyan si Simon na dala-dala ang lampara ng kamatayan. Dahan-dahan itong binagtas ang silong na yuko ang ulo. Sa may hagdanan, tumigil ito na waring nag-aalinlangan. Ngunit sandali lamang iyon sapagkat ang mag-aalahas ay taas ulong pumanhik sa bahay. Nalimot niya ang napakadukha niyang kasuotan, kaya pinigil siya ng gwardya sa pinto. Bumaba si Simon at sumakay sa karwahe. Sa eskolta, dali! Isagani! Isagani! Pakinggan mo ako! Huwag tayong mag-aksaya ng panahon. Ang bahay na iyan ay puno ng pulbura. Sasabog na! Mamamatay ang lahat. Natatanaw mo ba ang ilaw na puting iyon, na maliwanag na parang ilaw dagitab na nagbubuhat sa azotea? Yan ang ilaw ng kamatayan. Ilaw ang may lamang dinamita. Puputok iyan. Ni isang dagay hindi makaliligtas. Halika na! Ayoko! Ibig kong dumito. Ibig ko siyang makita sa huling sandali. Iba na siya bukas. Kung gayoy, matupad na ang itinadhana. Samantala, sa hapagkainan ng mga Diyos-Diyosan ay isang kalatas na may titik na tintang pula ang nagpalipat-lipat sa mga kamay ng mga panauhin. Juan Crisostomo Ibarra? Sino siya? Isang napakasamang biro. Ilagda ang pangalan ng isang pilibusterong mahigit ng 10 taong namamatay. Filibusterillo! Isang biro maaaring magbunga ng kaguluhan. May mga babae pa naman. Padre Salvi, nakikilala ba ninyo ang pirma ng inyong kaibigan? Anong nangyayari sa inyo? Iyan ang kanyang pirma. Iyan ang tunay na sulat ni Ibarra. Palagay ko, ang Manete Silfares na yan ay hindi nangangulugang papatayin tayong lahat ngayong gabi. Ngunit maaari tayong malason. Samantala, unti-unti nang lumalamlam ang liwanag ng lampara. Mamamatay na, Padre Irene.
Ipakitaas ninyo ang mitsa. Noon na may mabilis na tila lintik na pumasok ang isang anino. Sa gitna ng pagkabigla ng lahat ay sinunggaban ang lampara, tumakbo sa azotea at inihagis ito sa ilog. Naganap ang lahat sa isang kisap mata lamang. Higit pang naging mabilis ang anino sa kanyang pag-igpaw sa mga pader at pagtalon sa ilog. Ang lagapak ng katawan sa tubig ay lumikha ng ingay na narinig sa azotea. Ting ang balitang nilusob ng mga tulisan ang bahay liwa-liwa ng mga praile sa baybayin ng Ilog Pasig. Mahigit na 2,000 piso ang nakuha ng mga tulisan. Nasugatang malubha ang isang praile at 2 alila. Nagtanggol ang kura sa pamamagitan ng silya na nagkasira-sira sa kanyang mga kamay. Tumungo si Benzaib sa puok na pinangyarihan at sa daan ay binuo na sa sarili ang pangyayaring ilalathala. Ang mga paglalarawan niya sa general at kay Padre Saldi ay angkop na angkop sa kura at ang anyo naman ng mga nanloob ay mailalapat sa bawat tulisan. Lalawak pa ang balita dahil sa babanggitin niya ang ukol sa pananampalataya, ang pananalig, ang utang ng mga Indio sa mga praile at sasabihin ng mga dalagang nakabasa. Si Benzaib ay simbangis ng leon at sinlambot ng satupa ang loob. Gayon na lamang ang kanyang pagkamangha nang si Padre Camora ang datnan niya sa puok na sinadya. Ang kurang ito'y ipinadala ng kanyang probinsiyal sa bahay pahingahang iyon bilang kaparusahan sa mga ginawa niya sa Tiani. Gasgas ang isa niyang bisig at may munting sugat sa noo. Aapat ang nanlusob na pawang nakaitak at ang nanakaw ay 50 piso lamang. Hindi totoo yan! At bakit hindi? Hindi ako hangal. Isang nakatatakot na balita ang namagitan sa kanilang pagtatalo. May mahalagang bagay na ipinagtapat ang mga tulisan. Isa sa mga tauhan ni Matanglawin o Kabesang Tales ang tumipan sa kanila sa Santa Mesa upang sumama sa pangkat na manloloob sa kumbento at sa mga bahay ng mayayaman. Ang mamumuno sa kanila ay isang Kastilang mataas, kayumanggi na umayon sa anyo ni Simon, at yan daw ay utos ng general sa kanyang kaibigan. Tiniyak pa na sila'y tutulungan ng mga kawal at ng ilang rehimyento, patawarin ng mga tulisan at ang 3 bahagi ng makukulimbat ay ibibigay sa kanila. Isang putok ng kanyon ang palatandaan, ngunit wala naman silang narinig, kaya't inakala nilang sila'y nilinlang ng Kastila. Umuwi ang iba at ang iba'y nagbalik sa kabundukan. Silang mga nadakip ay nagpasyang manloob sa bahay pahingahan ng mga praile. Kinahapunan, dumalaw si Benzaib kay Don Custodio. Dinatnan niya itong abalang-abalang gumagawa ng isang panukalang laban sa mag-aalahas na Amerikano.